Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ayan, welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito po, re-reactionan lang po natin itong isang vlogger na taga-kabila, mga ka-action. So dito po, may kinuha siya ng mga video na kung saan sabi niya dito, yung isinuka mo, kinain mo man lang. Pakinggan po natin to mga ka-action, mga kakamping ha. Dito lang po sa part ng kanyang kasi napakahaba po ng kanyang video. Ang dami niyang ginyaw-yaw. Okay. Yung supply natin pag nag-renew talaga. Important naman. Tapos sinabi niya, ano kaya ang gagawin? Anong gagawin natin? Na-DA siya saka president. Tingin ko, tingin ko hindi na dapat yung DA. Hindi na dapat DA. Ano? DI. Ano? Bakit? Department of Importation. I-analyze na natin si PBBM. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam, di ba? Ayan, klarong-klaro po ang sinabi ni Yusek Atty. Claire. Sabi niya, i-analyze kaya natin si PBBM. 'Di ba pag maraming advisor, lumalabas na parang wala kang alam. So ibig sabihin hindi siya sigurado kasi may para eh. Ginamit niya ang words na para. Except na lang kung sinabi ni Atty. Claire na walang alam. Ibig sabihin sinisigurado niya. Diyan klarong-klaro po ang sabi ni Atty. Claire ha. Para lumalabas na walang alam. Dapat kasi na ginamit mo ang words na para o parang, ibig sabihin, hindi ka sigurado. Diba? Tama, mali. Yun po yun, Nonoy na vlogger ha. Mas matanda pa siguro ito sa akin. Okay? So, yan po yung mga video na inilalabas niya. Nadamay pa dito si Kiko at saka si sino ba ito? Si Bam Aquino. Ito, panoorin po muna natin. Kailangan suyurin pa, mangligaw pa sa mga kababayan natin habang ang taong bayan gumagalaw, gagalaw rin po yung mga numerong yan. Okay, so pag-usapan natin itong mga maiinit na issues na ito. No, patungkol po dito kay PCO, Atty. Claire Castro, itong bagong recruit ng Malacanang, okay? Grabe man sa word na bagong recruit. Talaga itong mga kaibigan natin sa kabila, grabe, sobra-sobra recruit talaga. Hindi ba gin-appoint? Pambihira naman kayo. Sige na, i-understood na natin yon ang kanyang sinabi na recruit. Na sa mga video na yon, alam nyo naman, ang taong bayan, kinakalkal po yung mga dati nyong videos. Ikaw na nga, isa dyan nagkalkal eh. Kaya nga, binigyan mo ng komentaryo dyan sa video, sa vlog mo eh. Ikaw din, isa ka din nagkalkal. At napag-alaman ng taong bayan na dati pala, itong si Atty. Claire Castro ay binabanata niya itong si Bongbong Marcos. Yan ang ibig ko sabihin. Na para bang pinapamukha nila na dati, bago pa na-appoint ito bilang Yusek, si Atty. Claire Castro, gusto nilang ipamukha na dati binabanatan daw si Mr. President Bongbong Marcos or ina-attack dog si Mr. President Bongbong Marcos. Sa mga vlog ni Atty. Claire Castro, yes, natatapik niya po si Mr. President Bongbong Marcos. Pero issue po ang kanyang dinidiscuss para maunawaan ng mga viewers niya, 'di ba? Hindi po masama ang mag-discuss o magbigay ng opinion sa any official na nakaupo sa gobyerno. Basta tama lang po, 'di ba? Okay, tuloy. Okay? Pero ngayon, kaalyado niya si Bongbong Marcos. So anong tawag mo doon? Ito yung example ng isang tao na wala pa ring prinsipyo, di ba? Kasi advantage na parang this is the opportunity na makaupo ako sa gobyerno, maging PCO. Gaganda ang pangalan ko nito. Kahit sinusuka mo na dati yan, Atty. Claire Castro, itong si Bongbong Marcos,
Ngayon, yung isinusuka mo, kinain mo rin. Di ba? Ayan, oh. Sinusuka na dati, ngayon kinain niya din. Excuse me. Yun ang gusto ipahiwatig sa vlog na ito. Kumbaga, inaatake daw si Mr. President ni Attorney Claire. Ngayon, inappoint pa rin siya bilang isang Presidential Communication Office. Alam nyo, sa totoo lang, kung talagang wala sa issue ang pag-discuss ni Yusek Claire Castro before pa man siya ma-appoint, kung wala sa issue, idi sana hindi na po yan kukunin ni Mr. President. Ano ka ba? Common sense na lang po. Ibig sabihin, issue po ang tinalakay o dinidiscuss ni Yusek Claire sa kanyang mga vlog. 'Di ba? Kasi alam ko naman na si Attorney Claire is may hiya po yan. Siyempre mahihiya po yan si Attorney Claire Castro kung talagang binabanatan niya ng husto si Mr. President Bongbong Marcos, tapos ngayon gin-appoint, tinanggap niya. Hindi kaya maramdaman ni Attorney Claire, ay teka lang, binanatan to tapos tatanggapin ko ang trabaho. Ang banat ni Attorney Claire Castro o pag-discuss sa mga issue na gusto niyang ipaalam sa mga viewers niya kung ano ang totoo talaga dito. Di ba? Hindi po yun sabi na grabe na pagbanat. Hindi po yun tulad ng mga kapwa nyo na mga vloggers na mga DDS. Kung makapagbanat kay Mr. President ay grabe talaga. Oo, ang iba dyan feeling above the law, feeling sobrang talino, di ba? Yun yung mahiya sila kung sila ang i-appoint. Ang kay Attorney Claire Castro kasi, dinidiscuss niya man lang kung ano ang alam niya sa issue at totoo. Di ba? Dain mo rin. Heto pa. Pag-usapan rin natin itong si Attorney Claire Castro pa rin na binatikos niya si Presidente Bongbong Marcos, no, sa daming sekretaris nito. So ibig sabihin, pinabanatan niya si Bongbong Marcos na si Bongbong Marcos po nangangailangan po ng maraming sekretaris kasi po parang sinasabi niya magulo yung utak ni Bongbong Marcos at hindi magaling. Di ba? Ayan na naman, dinagdagan mo naman. Ang sabi ni Attorney Claire Castro sa unang video mo pa lang, i-analyze kaya natin ito si PBBM. Kasi maraming advisor. Parang, may para o parang. Basta ginamit ang para o parang, ibig sabihin yan undo, hindi siya sigurado. Parang lumalabas na walang alam. Kaso lang, ini-splice nyo kasi ang video. Panoorin nyo kasi ang ano ng video. Sus, nano naman ini mga kamuman. Wala na ba kayong magagawa kung hindi puro na lang? Bakit? Ayaw nyo ba talaga na matanggap si Attorney Claire bilang Yusek? Sus, nano man si pare man. Tanggap-tanggap din pare. Ngayon, natutuklasan na ng taong bayan na ikaw pala ay kinuha mo lang ang pagiging PCO dahil gusto mo lang ang sarili mo na aangat. Di ba? Kasi isang vlogger ka isa kang attorney. Ay, wow! Dati naman sikat yan si Attorney, Diyos ko po. Hindi pa naman yan. Kung alam mo ang story ng buhay ni Attorney Claire, dati na po yan may pangalan. Kumbaga kilala na po yan bilang isang abogado. Naging trial lawyer nga yan di ba? Angat yung pagkatao mo kapag Presidential Communications Officer ka na, di ba? Mamaya, yun yung ating pag-uusapan dyan. At heto, magko-comment rin tayo, magre-react rin tayo dito sa mga dating Ocho Diretso na nakatatak naman sa kanila na sila talaga ay mga dilawan, no? Ito sina Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Chel Jokno,
sinamahan pa sila ni Hontiveros, di ba? So talagang magtatropa talaga ito. Walang iwanan. Pexman, sabay-sabay tayong inidoro na naman. Okay. Alam nyo, walang iwanan talaga kasi ang Dilawan or Kakamping o Penklawan, yan po talaga ay unity. Walang iwanan. Di ba? Liberal Party yung mga yan. Jesus Maria Joseph ka naman. Ganun talaga ang may mga paninindigan, walang iwanan sa katotohanan. Di ba? Yan po yung kaibigan. Alam ko naman na gagawa-gawa ka lang ng kwento para gusto mo lang na madismaya ang mga loyalista na mga na mga supporters, mga kakamping na mga supporters. Nanonood po yan sa mga vlog ni Yusik Attorney Claire sa kanyang YouTube channel. Kaya hindi na po kami diyan magugulat. Kasi nasa issue lang si Attorney Claire Castro, okay? Nakitaan lang siya ng kakayahan at may talino, kaya siya na-appoint bilang PCO Yusek. Yan po yung kaibigan ha. Bawas-bawasan po ang ating pagiging inggitero. Okay, yan lang po mga ka-action. Share ko lang ho sa inyo, no? Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.